Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Bumuwelta po ito hong si Yuse Castro po mga kabida, doon po sa nagpapakalat na nasa hindi magandang kalagayan ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano? Dahil ho doon sa viral video mga kabida kung saan po ay dumugo yung kanya hong gums, okay? Na nakita po habang siya po ay nagkaroon po ng speaking engagement po, ano, mga kabida. Sa isang press briefing dyan po sa Malacanang, okay? Kasi tinanong po yan ng isa sa mga journalist po, miyembro po ng Malacanang Press Corps, ano? Kung kumusta na po ang kalusugan ng Pangulo, ano? E ang sabi po ni Yusek Castro po mga kabida, so far so good, okay? Nasa mabuting kalagayan. At umapila po doon po sa mga nagpapakalat po ng fake news. Okay? Yung mga fake news peddlers. Natigilan na po daw yung pagpapakalat po ng maling impormasyon about sa Pangulo. Ano? Okay? Kasi hindi daw totoo na masama ang kalusugan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Okay, eto. Hi, ma'am. Ma'am, there had been speculations about the President's health lately. Kamusta na po ang Pangulo? Kung makikita niyo po, yan naman po ay talagang pinapakalat. Siguro para palabasin na ang Pangulo ay hindi maganda ang kalusugan, not in good health. Mapapasin niyo po, siguro po kahit po yung mga media, halos araw-araw naman po ay nakikita ninyo ang Pangulo sa kanyang mga activities at sa kanyang pagsama dito sa alyansa. Maliban dyan ay mayroon pa rin po siya mga meeting, kasama po kami. At sa aking perspektibo, dahil nakakasama tayo mismo ng Pangulo, maganda po ang kalusugan ng ating Pangulo. Dahil kung hindi po maganda ang kalusugan ng ating Pangulo, malamang ay hindi na po siya nakakaganap ng kanyang mga tungkulin sa araw-araw. At ang aking pakiusap lamang po sa mga fake news peddlers, wag niyo pong gawa ng kwento ang Pangulo patungkol sa kanyang kalusugan. Hindi po yan maganda para sa ating bansa. Dapat po ipagdasal pa po natin na maging maganda ang kalusugan ng mga namumuno sa atin. At iwasan po nila na magbigay ng speculation kahit hindi po doktor ay nagpapakadoktor sa social media. Okay, eto. Tanong ko lang din po kay Yuse Castro. Fake news ba yung post po ni Doc Gary C? Alam naman po natin ito kung si Doc Gary C, kilalang doktor po ito Eksperto po ito sa medisina, ano? Okay? Maalala po ninyo mga kabida, meron kasing post ito kung si Doc Gary C sa kanyang Facebook page, ano? Yung gabay sa kalusugan, ano po? Dahil napansin po niya ito kung si PBBM, ano, sa isang interview na manas yung mukha, meaning bloated, ano? Namamaga yung mukha po ni PBBM po mga kabida at the same time, teary-eyed, ano? Kasi ang sabi po ni Doc Darcy, sa kanya experience bilang doktor for 20 years, alam na talaga niya kung ano yung iniindang sakit o mayroon bang sakit ito kung kanyang pasyente sa isang tingin lang po, ano, mga kabida. So, based dun sa physical assessment po, ano, ni Doc Darcy, dun po sa video na yun, nagkaroon po siya ng unsolicited advice po mga kabida kay PBBM. At pinost po yan niya, no, sa kanya Facebook page. Kung saan po ay hinimok niya ang Pangulo na magpa-check up, magpa-executive check up po mga kabida. Dahil po yun nga yung description po niyan, manas yung kanyang mukha, tapos teary-eyed, ano. So, sa kanyang part po, alam niya po na may iniindang sakit po itong si PBBM, ano, mga kabida. So, ang tawag po doon, fake news pala yun. Mismo yung eksperto po yung nagsabi, ano, based doon sa kanyang physical assessment. Okay? Kasi ang sabi po ni Claire Castro, ang dami na raw naging doktor po ngayon, dyan po sa Facebook. Biglang naging doktor po mga kabida kasi nagdadiagnose na raw, ano po. Totoo man yun na marami mga doktor dyan sa Facebook kahit na hindi doktor. Okay? Ang galing mag-diagnose.
Pero ibahin po natin ito hong si Doc Gary C. Kasi totoong doktor po ito. Okay? Diba? O, yung pagdugo ng kanyang gums. Anong pong tawag doon? Fake news yun? Bakit po dumugo yung kanyang gums? Dumugo lang ba yun na wala hong dahilan? O, yun yung dapat i-address po ng Malacanang. Yung concern na yun. Kasi unang-una po, dapat hindi ho balat sibuyas, ito hong Malacanang po mga kabida. Unang-una, ang mga tao, ang publiko, meron pong karapatan malaman kung ano po yung estado po ng kalusugan po ng Pangulo. Okay? Nakasaad po yan mga kabida sa ating saligang batas yan. Oh. So dapat maging transparent ito hong Malacanang po ano, para ho at least man lang alam po ng taong bayan kung ang Pangulo po ba ay fit pa sa kanyang posisyon bilang presidente po ng Pilipinas, ano? Okay? Kagaya po dun po sa hiling na magpa-hair follicle test, ito hong si PBBM, bigla hong sinarado yung pinto po ano, ni Yusek Castro. Dun po sa hiling po mga kabida. Kasi ang sabi po niya wala hong karapatan ng sinumang humiling kung hindi ho maglatag po ng ebidensya. Okay? Tama man yun. May sa prinsipyo ho, dyan po sa pag-akusa, okay, yung burden of proof po ay doon po sa accuser. Tama yun. Kahit sa ang husgado po makabida, yun yung prinsipyo, no? Pero iba kasi yung case po ano, ni PBBM eh. Siya po yung pinakamataas po na opisyal ng ating bansa. Isa akong public official. Meron pong public accountability. Okay? So, kailangan hong kahit na sabihin po natin na haka-haka lang po yan, pero since yung haka-haka po ay known po yan, hindi lang po sa isang section po ng bansa po natin, buong bansa na po, ano? Kahit na po sa ibang bansa, umabot na po yung haka-haka na yun eh. Oh. Di ba? Once and for all, para matapos na po, okay, yung mga haka-haka na yan, yung aligasyon na yan, dapat pagbigyan po mga kabida ni PBBM yung challenge na yun. At ipakita po sa kanila na hindi ho totoo yun. Ganun lang po yun kasimple, ano? Kaysa magtago lang po, ano? At sabihin po na hindi totoo, hindi i-dignify kasi ho, basura lang po yung mga ganung tanong. Di ba? Hindi po maganda yun, ano? So, saan po yung transparency doon mga kabida, ano? Remember ha, every employee and official of the government has the public accountability. Okay? Meron pong public accountability, ano? So, yan lang po yung dapat tandaan po ng Palasyo po ng Malacanang. Lalo-lalo na po kay Yusek Claire Castro, alam po niya yan. Kasi ho, isa po siyang abogado, ano? Ganun lang kasimple yun. Tapos na yung usapan. Yung aligasyon na gumagamit po ng illegal substance ang Pangulo, mamamatay po yan. Pag once meron pong resulta mga kabida ng hair follicle test na nagnegatibo po ang Pangulo po ng ating bansa. So yun lang pong hiling po natin ano, sa mga opisyal po natin, lalong-lalo na yung mga tagapagsalita po ng Pangulo, na wag ho natin pagtakpan, sa halip po ay ipaalam po natin yung totoo po, yung buong katotohanan, ano? At least po, alam po ng taong bayan yung estado po, ano? Unang-una, yung kalusugan po ng Pangulo, ano? Yun yung pinakamahalaga po, mga kabida. Hindi po natin pwedeng sabihin lang na ipagdasal natin ng Pangulo, ano? Okay? Gusto po natin malaman, kumusta ba ang Pangulo? May sakit po ba? Wala. Okay? Kung may sakit, dapat ipagamot po natin. Wala naman pong masama kung sasabihin po natin may sakit ang Pangulo. Kasi normal lang po yun, ano? Tao lang po tayo nagkakasakit tayo Wala pong masama doon. Sabihin po natin, okay, ang Pangulo ngayon ay masama yung kanyang katawan. Hindi maganda yung kanyang pakiramdam ngayon. So walang problema yun. Okay? Walang problema yun. Bakit itago po natin yan? So yun lang po, mga kabida. Anong tingin po ninyo dito sa kalusugan po ni PBBM? Yung kanyang gums na bigla hong
dumugo po mga kabida, ano? Wala hong dahilan daw. Kasi dinideny po nila na walang iniindang sakit po eh. So meaning, walang dahilan yun kung bakit po dumugo yung kanyang gums. Di ba? So, paki-comment lang po sa mga gusto kong mag-comment at meron pong opinion tungkol ho dito. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless.